matte lipstick, tapos ito ang kanyang partner. Ngayon, ang ginagamit ko ay maroon red, tapos bongga na peach. Renzo, katawag mo si Dadsi mo. I-transfer na sa current mo ang pangatlo sa savings. Ano ka tapon? Gusto mo dala ka lang? Gusto niya kay Coco. Okay. Gusto niya kasi mag-itod sila ni Coco. Share the live, guys. Kasabad, giniya kay Daddy Book. So, kita. Kakaalis siya pa lang. Wala pa gani 30 minutes. Matawag na naman sa akin, baby, what are you doing? Ay, binatching iloy kaya. Kichupata na ka. Nakalakakas na ganito ang mga braces ko dito. Kinupa ko na sa, tapos kimpamukbang ko sa, tapos matawag na naman sa akin. Wala pa 30 minutes. What am I doing? Kano sabi ko, I'm live! Palalulo. Stop calling me. Ayun, but obsessed na si Daddy Book sa akin, guys. I don't do na. Share the live, guys. Okay, andyan ang ating GCash. Magpa-GCash muna kayo sa akin para sa aking Luzertan. Dahil wala na akong Luzertan. Ari na mi, nag-live na ako mi. Bilatsing iloy na si Berto. Oo, ari na ako, nag-live na ko. Owner Alwin, hello. Jeffer, hello. Yan ang gawin nyo. Para masarap pa lang inyong mga lalaki sa inyo. At tapos palagi talaga kayo gahugas. Kada ihi, hugas ang putay. Sabon, lactacid. Wag lang ang kasi gabaho na sa guys sa buong araw. Ako pag lumalagabas ako sa bahay, pag natatrabaho ako, nagadala ko sa extra nga panty. Tapos, noon, nagapanty shields ko. Pero ngayon, ko naging tigil ko na kasi alam nyo, nag-stay dyan ang germ sa panty shield. Kaya chararat, nag-infection kayo. So, ang ginagawa ko na lang ngayon, ga-change na lang ko sa aking underwear. Pag sa labas, isang beses. Tapos pag uwi sa bahay, ligo. Pagkatapos maglinis. Dapat talaga, kung gusto nyo nga palagi kayong minumukbang, dapat mabango ang mga putay nyo. Kasi noon naman ang gusto magkain sa putay nyo. Kung ang amoy sa bilat yung ilo nyo nga putay, parang paa. Correct? Hi Rick Palma, how are you? Guys, magpa-GCash muna kayo dyan. Bilat yung ilo nyo, huwag kayo na Share the live. Mga pala ito. At Marina Liza, how are you? Ay, hindi ko mag-start kung wala ko sambuy na mano. Yayak. Thank you, Janie. Ito din ang mga shirt na bibenta din ng nanay niyo. Original, Miss Dior. Ayan, 3,500 lang. Mga anak ko, sa mall ito ay nasa 5,000. Nasa akin, 3,500 only. Eden, hi, how are you? Okay. So, ano ni saya man? Huy, bilatsing iloy mo ka, ana, pagan, pahahayay. Anong sabi ko, ipa-Gcashan? Ako, hindi ako nang Gcash sa inyo. Ba't naman ako magbibigay sa Gcash? Hindi puta, ako nagkapang-entertain, ako pa mamigay Gcash? Ikaw mga gagaw. Na ano ni sila mga alipungoy, sa lahat ng mga tanga dyan, shout out. Pag nagsabi ako, pa-Gcashan nyo ako. Ibig sabihin, ako ang pa-Gcashan, hindi man naman ko nagsabi, nga akin na ang Gcash nyo, magpapa-Gcash ako. Ano katanga ka? Wala ka comprehension? Bilatsing ilo yung alam na sa mga yudiputa, magkantutan, kag magtsupa. Hindi kayo nakakaintindi? Ang sabi ko, pa-Gcashan nyo ako. Ang ibaya, kapadala sa Gcash number sa kung anuon ko na eh. Ang Gcash number nyo, iraffle ko. Wala naman ako dito spin a win. Mga kagagaganib lang mga iudi puta. Nito ginapahay blood ko sa mga sapat. Ayun buta. Ari pag ito. Bernadel, kahina sa mo comprehension mo. Hindi ko nagsabi nga akin na ang Gcash. Nasabi ko ako ang bigyan sang Gcash. Ay, ginahay blood ko sa ila. Wala pa kong dandilo sartan guys. Kuha ka na mga mga 5-6 pieces para bungga sa shipping, hindi ka nungkun.
Hi, Kimi. How are you? Share the live, ladies and gentlemen. So, nagpa-interview na naman ang alpot nga alipungoy nga itong si Beverly nga alpotology chimpanzee numero 1 ka alipungoy. Numero 1 ka estupida. Anong pinaglalaban mo, Huy Berto? Nga alpot. Hindi maintindihan sa taong bayan kung anong pinaglalaban sa inyo di putaya. Kung saan ang sa interview ang nag-interview sa kanya, yun ang si Joey Sarmiento. Ang lalaki din nga gakantot sa kanya part-time. Yun ang lalaki na kapag may lumapit sa kanya, may ano na siya. May shoutout lang dyan sa Win Radio. Iyan ang DJ nyo nga gago. Hinayaan nyo. Nga mag-interview sang isa ka magnanakaw nga si Berto nga ambisyosa. Nagigil sa tarugo ni Elias nga 8 inches. Wala naman pala sang dignidad ni ang mga Win Radio niyo. Why do you keep somebody who's a fucking kapal muka? Yun ang si Joey, Sarmiento nga gago. Siyempre, i-cater niya si Beberlat kasi siguro baka binigyan siya 3,000 eh. Yun na naman ang presyo ni Joey mo. May pang kahit pa paano, may pang mukbang sa later, may pang hotpot sa. Ganon ka ka-cheap nga gago ka nga silahis ka. Tirador ni sa mga ambisyosa nga gusto mag-artista. Kaya nga niya na-discover yan si Kwan eh. Si Alpot nga bigaon nga si Beverly. Diyan sila nagkakilala sa radio program yan nga marites.com 2 oras. Sa registration nga yan, it was so inferior, childish, and insecure. Beverly, para malaman mo, ako na ngayon ang bagong manager. Charito Solis, ba't hindi nga? Ako na ngayon, you're out, I am in. Si Eloy Bugres na ngayon ang manager ng Elias. O may magagawa ka? O sige, Ben, gusto mo patayan tayong dalawa? Ano naman magagawa mo? Ayaw na nila sa'yo. Bitter o kampo ang alpot ya, nga Lucita Soriano, Lucita Baldabid. Dapat palitan mo ang pangalan mo, Hoy Beverlat. BertoAdamsApple.com nga bigaon, palitan mo ang apelido mo. Dapat sa'yo si Lucita Baldabid. Hindi mo ba alam kung sino ang may kagagawan kung bakit ka na backstroke sa visa mo? Hindi mo naalala kung ano ka powerful kag influential si Claudine? Na baka ang aking sister na si Claudine na kanina ikausap ko, saya-saya ng pag-uusap namin ni Claudine. Marami kami mga projects upcoming, ladies and gentlemen. Merong movie na Dubai Part 2, kung naalala nyo noon, starring Claudine Barreto, John Lloyd Cruz, and Agamulak. May Part 2 na yan, guys. At malay nyo, ang nanay nyo isa doon sa mga artista. Mauunahan pa kita, Beverly. Sa pagiging artista, hindi ko kinakailangan mangtsupa sang iba-iba nga tarugo. Lalong-lalo na ang kumain sa puwet ng gagong si Joey Sarmiento. Ako yung kukunin, ako yung sang kapatid ko, yung nga si Kwanya, nga si Claudine, tapos magkasama kami ni na Kate, magkakaroon kami dito, kami ang kanyang mga support actresses. O diba, mauunahan pa kita na maging actress. Aragay. Ako yung papalit sa papel ni Pukwang. Berto Wagka International Movie by Viva Films. Ikaw, ano ang mga drama mo? Planning for marketing, chururot? Ay, wala. Wala yan. Ang mga drumstick, yung kunyari, meron sa mga production. Wala ka production. Si Bugres, si Claudine, si Kate Brias, Agamulak, John Lloyd Cruz. Magkakaroon ng parto ang Dubai movie. Ako ang isasama ni Claudine, tsaka ang kapatid namin na si Kate Brias. Ikaw hanggang ngayon, nagparituki ka na lahat, napatay na si Dr. Kai. Nag-itutay na ka mo, nagkantuta na kayo ilang beses, ginakonsumo ka sang gago ni Joey. Pati si Mama Aida, patana na nadamay pa sang ambisyon mo, alpot ka, wala ka pa rin kahit waitress ka. Siyempre naman ang sister ko is the Talent Acquisition Manager, VP of Viva Films. Pupunta dito sa Dubai, alam nga naman hindi ako kukunin dyan kahit extra. Kahit lang naman mga kachika-chika ya kunyari sa bar, kachika-chika ya sa mga restaurant, ganun talaga yung Beverly, basta maganda kinukuha.
Share the live, share the live. Ezra, ha? Hindi totoo to. Mag-ano na sila dito? Ano tawag yan? Tawag nito? Film, pre-production na. Kaya nag-usap kami kanina para ibalita niya sa akin na marami pala siyang mga malalaking tao kilala sa US Embassy. So malay natin, baka si Claudine ang nagpa-backstroke sa'yo sa visa. Nakalimutan mo nga best friend niya si Aida. Alam nga naman, titigil ng si Claudine, wala siyang gagawin. Ang ambisyon mo nga pumunta ka sa Amerika, alam nga naman si Claudine, walang moves. Siyempre may moves yun. Napakatanga mo talaga. Kung hindi ka ba naman bubo at kalahati, kinuha mo si Topacio nga best friend ni Claudine. Si Topacio, best friend ni Claudine, alam nga naman panalo ni Topacio ang iyong kaso. Ikagaga, alipungoy kagidya. Alam nga naman ipapanalo, yayan. Tapos tawagan nila ni Claudine, BFF, gusto niya masaktan si Claudine. Siyempre hindi. Ari, pag inang isa ka idiputa ni si Sheila, man nga alpot, man nga Ferinalo. Sino nagsabi sa iyo ang ihudiputa ka nga maglagay ka dito sang GC, sang ano mo, Gcash mo? Oo, si Koshi, naunahan ko pa sa sinabihan ako yun ni Claudine, yan kukunin niya ko yung ano niya. Kukunin niya ko yung support. Ako ang magiging ilonggang best friend niya dito from Dubai. O bakit ba? Bagay naman ako mag-artista. O pag sa iyak! Pag ano sa akin, lights, camera, action, iyak! Charing. Loy, imbis ruin ang hambal ni Bertod, ruin. Iya pronunciation, siyempre kay Gaga sa nga daan. Anyway, hello Leah, Juana, outside Shake, Harry you. Ngayon, ito tanggapin mo in your face, Berto. Adam sa apple.com, ang putay mo nga category C. Ang bilatsing iloy mo nga wala ka sa pink card, ako na ngayon ang bagong manager sang Elias. Napag-uusapan na yan ngayon, girl, pagkatapos ng writ of preliminary injunction, you are out. And I am going to be the one to manage them. Is there anything that you can do about it? No, you can't. So, sa akin na mapupunta ang 30%. Anong mangyayari sa'yo? Ikaw ay babalik sa pagchuchupa dyan sa Malate? Simula sa Malate, papunta sa Rojas Boulevard. Kakainin mo naman ang lahat ng mga puwit ng mga chinsansu, kag lahat ng puwit ng mga kimchi. Kasi Gaga, kay sino ba naman ang pinaka-candidate na mag-manage kay Elias? Walang iba kundi si Eloy Bugres. Kapag ako na talaga ang manager nila, officially nga manager nila, walang kukontra, walang mag-eechos, walang mag-charito soles sa Elias TV. Bubugresin ko dito, I don't give a shit. Correct? Ezra, look kung ara ka sa pelikula, Loy. Bahala na 1 kilometer ang pila sa SM Cinema, tiyagaan ko lang pila makawatch. Aragay. Ay, marami talaga manunood sa akin kasi marami akong fans. Yun ang sabi ni Daddy Vic Del Rosario. Gustong-gusto kasi nila ako magpatawa. Matalino daw ako. Naalala nyo si Cynthia Patag noon na Ilongga nga Inglesera. Mga ganun ang ang character ko. Chararat ang intonation sa Tagalog, but when it comes to English, I am so very Miriam Defensor Santiago. Charing. So, ito yon. Nagdrama ang alpot nga Berto. Ano ang pinagsasabi mo nga walang kwenta, wala sense? Nagagalit ka sa padok? Kasi nauunahan sa sampadok, sang post ng video. Bakit? Ano ang kontrata mo sa buong mundo? Nakakontrata ka bilatsing iloy kay Edipo sa Olympus sa mga gades ang Greece. Nagkontrata ka sa may kapal. Nga lahat nga bilatsing iloy. Nga video ni Elias nga nakapublic, hindi pwedeng i-post, hindi pwedeng i-share. Kagagasi mo, bubo ka talaga, yun ang nangyayari kapag modular. Ang pinag-aralan mo at hindi ka nagpunta sa isang classroom. Ganon na nangyayari kung online ka lang ang bilatsing iloy mo. Tapos iba pa ang nag-answer, you do not have the right to stop internet. You have no right to stop wifi, nakakaya ka. Nagkwinto-kwinto ka doon kanina sa 3.8 inches nga size ang titi ni Joey Sarmiento nga parang agrabyado. Bakit?
Saang banda sa mundo nga bawal mag-share sa video nila? Sibi ang iyo di puta ka, the moment it's out there, people will take a video and they're gonna post it and we have the liberty to share that fucking video. Saan sa telecommunications law sa Pilipinas, sa cyber law ng Pilipinas, na hindi pwede mag-share sa kahit kaninong video. Kung ginapublic ang video, ang bilatsing iloy mo, wala ka na right. Nga para sabihin mong tao, kailangan akong mauna. Ako si Berta. Ang putay ko nga may lanagon. Ako si Berta. Alangan, antayin ka muna. Tapos mapalo kami sa iyo, we do not work for you, pot. Isipin mo to, you are a fucking dot in the ocean of the world. Pagusto kami ya. Kung nasa public si Elias at nakauna ko shoot sa video, ay kaya karapatan nga mag-stop sa akin o kay Padok Entertainment. Bakit galit na galit ka kay Padok? Anong ginawa sa'yo? They just made you 900,000, putang ina ka. Kahit nga isa ka bulbul, wala may natikman ang banda. Tapos agagalit ka, bakit? Nakikita mo na sila ay mas useful kaysa sa'yo, may kwenta sila. Ikaw wala kang kwenta nga gaga, kalulid, imbalido. Ikaw ang klase sang manager nga imbalido ka. Wala kang nagawa sa visa, wala kang ginagawa sa logistic ng tao mo. Ng mga staff mo, alin. Kung nagasama-sama man ang mga producer sa mga shows ng Elias, wala ka na dayalabot. It is open to the public and it's not a private function. No one paid Elias TV for a private function na magsayaw-salaw sila. Kamag-ayod-ayod sila sa isa ka bahay or mansion sang isa ka mayaman, kag doon lang sila mag-perform. Tapos may nag-gate crash. They were fucking the venue when it's a fucking plaza during a fiesta. Everyone could fucking take a video. Napakabubo mo, you are teaching people with a bad habit. Ang mga tao na nanonood sa'yo, nagiging bubo, alangan naman, be. Nagkapanood ko sa idol ko, alang-alang nang tingnan ko sa kanya, and I'm just going to keep that photographic memory inside my pretty head. Of course, kailangan ko mag-video, so kung i-upload ko sa page ko, wala ka na karapatan, pot. Nagangit-ngit kisa sa mga producer. Anong ginangit-ngit po sa producer? Wala producer, wala kapira. Babalik ka na naman sa Ruas Boulevard, papunta sa Malati, mangtsupa ka naman sa lahat nga tite. Mabuti nga yan eh. Kahit papano, nakasampa ka sa Elias TV nga sikat. Naging tao ka kahit papano, bilatsing iloy mo ka nga chimpansi ka. Na-stop ang pagiging pukpok mo, ang pagiging prostitute mo for a time being. Kahit 3 buwan lang na-stop ang pangtsupa mo sang iba-iba nga mga titi, nga mga mababako, nga murion, nga mga hindi, mga supot pa. Nga mga kanila, ang mga titi nila, mga maliliit, malalaki, small, medium, large, XXL. Mabuti nga eh, kahit papano sa 3 buwan na ito, hindi ka kumain ng kahit kaninong karipunat. Kasi limpak-limpak yun di puta ang pag-scam mo sa Elias TV. Pumunta sa iyo dyan last month si Elias, si Abby, kasi si Attorney yun, binigyan mo sa 10,000 instead sang 60 kasi wala ka pera. Nagpenalty ka ang alpot kang magnanakaw, kang bilatsing iloy mo kang hustler ka. Ang 50,000 penalty ka no, mabuti na lang pasalamatan mo, halikan mo ang lahat nga paa sa Elias TV, pagkakas nila. Pagkuha sa mga sapatos sila, hugasan mo ang kanilang paa, parang si Jesus Christ ka pala ang mga disipulo mo. Hugasan mo ang paa, halikan mo. Pasalamatan mo ang Elias ba na kahit papano, hindi ka kumain ngayon sang mga karipunat. Na 3 buwan kasi bilatsing iloy 29 million ang ninakaw nila stram mo. Correct, hindi? Insecure siya masyado, do bata kamay sa wala sa professionalism. She was not trained how it works in show business. Ang gusto niya daw, follow the leader, follow the leader. Hindi kang leader. Pag gusto kami, kung gusto namin mag-post ang bilatsing iloy mo kahit sa Pornhub, wala kang pakialam. Hindi mo kami hawak ang puta ka. Ano sa akala mo, hawak mo kaming lahat sa liig alpot? Ikaw ang binabayaran, simulat sa pool, bayad ka. Since you were a teenager, ikaw ay isang hostess, hindi ka sanay na ikaw binabayaran. That's how you make a living. Yan ang livelihood mo nga binabayaran ka. Bakit ngayon parang ano ka? Parang you don't know what the fuck is going on. Paano could do the fuck they want? They are a private entity. You do not fucking put any fucking demand on them. You have no power over anybody.
Ikaw ay isang pokasyel. Ayan lang si Joey lang. Ang pwede mo macharito sulis kasi ang karepunat, ang puwet ni Joey, nilalamon mo eh. Lahat dyan nga mga dumi sa puwet ni Joey, ikaw ang galamon, nga gaga ka. Ganun ang kalidad mo, prostitute ka. I'm sorry. Nakipag-broke up. Beverly said, nakipag-broke up nga ako. Nakipag-broke up ka, Juday? Bali, ano na siya man, present, past, participle. Hindi pa nangyayari, past na siya. Wala ka naman ginawa sa banda, lahat ng mga booking, galing naman yan kay ano? Galing naman yan kay Daddy Edward kung isipin. Share the live, guys. Ang mga pa-Gcash nyo muna, 096637744461. Biles, guys. Belasan. Hi, Mommy Badad, how are you? At sa iyong mother na 85 years old. Welcome. Yun lang. Okay, mostly pidyo ka gago mo eh. Mango. Anong ginambala William Ranger? Anong sinabi niya tungkol sa ano? Wala ko di subong sa shades ng ano, nude pink, but I'll get it later. Ginabwisit ko na isang mga gaga niyo. Guys, padala na ka muna sa Gcash nyo. Pero ay itot. Nga ang mabegsi mo si Abing di puta ka. Manager ka lang. Hoy, bilat yung iloy mo kung ako binono sa Pilipinas ko ngayon. Ako na lang niya ang sasampal sa'yo ng mag-asawa. Why would I be begged for what? Friendship from you? She doesn't have to do that. She didn't have to do that. Manager ka lang. Ano ya ka, nanay? Nga kailangan niya kuhanin ang simpatya mo? Ikaw ang nanganak kay Ilyas. Sino ka, how? Mas nauna ni sa nga nakilala ni Ilyas. Putang ina, kakadating mo lang sa buhay ni Ilyas. Magbeg paraan na! Bilatsing iloy pala, lulo. Bakit magmakawa sa iyo si Abing di puta ka? Ang ano mo, ang laway mo ka turn into gold? Bakit sa mabeg? Why would she beg? For what? She's far more educated than you and decent and moral. Bakit sa magbeg sa iyo siyang tinatabihan ni Ilyas sa pagtulog? Ang kanyang putay ang minumukbang. Siyang namabayari sa tarugol ni Ilyas na 8 inches na ginalawayan mo. Kung buot, ikaw ang magbeg sa kanya, alpot. Para pagudi-gudi ka, hindi mo alam in every man's success lies a bitch like me and like Abigail lies a fucking fine woman, intelligent and lethal. Kung bakit ganun ang karera ngayon ni Ilyas, kasi matalino si Abi, silensyo lang sa. Firm and proper lang sa. Hindi sa nagayampak-yampak katulad mo, iskandalusa ka, you think? With all these fucking innuendos and shenanigans, you keep on fucking trying to interview yourself? Nagabayad ka na kay Joey, nagaga ka mabuti. Sana kung interview bala sa kanya, bala mga Dina Bonivi, mga Tony G, Chururot. Ang ga-interview si mo si Joey nga gago. Ha? Nakalimutan ko ng aking pagkain. Kaya mapadala ka mo sa Gcash, kung hindi, kaya mababay kuya muna. Walang kwenta pala ngayon ang ano. Ang pag-live ko kasi mga nanonood sa akin, mga puro lahat ko ripot, nagasakit pa ang dito ko tapos wala Gcash. Mabig sa kanya. Ang asawa niya putang ina ang ano. Ang talent, mabig sa'yo. Bakit mabig sa'yo? Pinapasahod ka lang sa Ilyas TV ang bilatsing iloy mo. And what you're trying to project, ikaw ang nagpapasahod sa kanila, hindi kanila employer. Ikaw ang empleyada sa Ilyas Ban. They are the money maker, not you, bitch. Kabubo sa yung diputa ka, mangumango ka diya. Ngayon ako ng manager, oh, ano magagawa mo?
Magmakaawa sa kanya si Abby for what? Her common law husband is the money maker, not you. You are not the ATM machine, Elias is, and she is the mother of the son of Elias. Kung meron man sa inyong dalawa ang dapat lumuhod at humalik sa paa, ikaw yun. Halikan mo ang paa niya. Baka pa lang naman magbago ang isip sa banda nga hindi ka etsapuera. Hindi ko maintindihan kung anong pinaglalaban sa alpot siya. Ano ba pinaglalaban mo? Deniability is the best policy ka sa visa. Hindi ka makasama sa gig nila. So, anong pinaglalaban mo? Ang kalaban mo si Claudine Barreto nga lahat ng mga tataas nga tao sa mga embassy ng Amerika, kilala niya. You think she got nothing to do with it? Nga mabig, correct nga mabig, sabi sa'yo, pinapalamon mo sa? Ay, ala, nakakakain sa 3 times a day. Kumukuha siya ngayon sa master's degree. Ya, mabig nga asinukang alpot ka. Cleopatra ka. Abiya bala doon na sa kwan sa bala. Sa panahon sa mga pharaoh. Panahon ang bilatsing iloy sa mga kwan, mga hari. Saan ka nakatira ang bilatsing iloy mo ka sa Saudi? Nga ikaw ay isa ka sheka na ang mga tao ay mag-ask forgiveness sa iyo. It doesn't exist in the Philippines. That is a democratic country. We are not a kingdom. Kahit nga kingdom sa kwan, United Kingdom, sa kay King Charles, wala naga-exist ang amusin na nga patakaran. Gayboy mo sa yaya, gabil sa ilusyon ng grandeur. Hoy! Pok-pok! Ikaw ay bayaran. Kada tsupa mo, binibigyan ka 550. Ang bilatsing iloy mo, pag linunok mo ang turos, ang diputa, kapag ninunok mo ang tamod, extra 150 ka. Ganun ang presyo mo. Saan ka ba nanggaling? Nanggaling ka sa Lamawan, putik ka. Sino kasi Mother Lily? Ano ang ano mo? Ang title mo sa buhay, ang bilat sa kamay ka? Ikaw ang leader, may 3R ka sang sampagita pictures? Ikaw ay galing sa bukid sa isang tribo sang subanin. Bayaran ka nga prostitute, ka nga mumurahin, hindi ka lang prostitute. Nga mga taga-Air Force, mga taga-Pegasus, doon ka sa mga mumurahin nga KTV sa Malate kag sa Ermita. Binabayaran ka 500 tsupa, pag may lunok, extra 150. Ganun ang presyo mo. Tapos wala ka pa pingkad, category C, kagani. Tapos mabig sa'yo ang cum laude nga teacher, Rio Pacquiao. Si Ma'am Abby talaga lagi niya binabanggit. Oo. Palagi mo binabanggit si Abigail. Kasi insecure ka sa kanya. Si Abby naman fresh from the farm. Virgin. Ang kanyang nag-iisang first love never dies niya. First love and last love niya si Elias. Ikaw naman kasi, hindi mo na maalala kung sino ang unang kumantot sa'yo. Kaya gano'n na lang insecurities mo kay Abby. Kahit maghandusay ka pa ng ilang beses, kahit ano pang gayuma ang gamitin mo kay Elias, nangingibabaw talaga ang pagmamahal niya kay Abby. Kita mo, hindi mo sa nadala. Jang Marino, thank you. Zaikira Evan, thank you. Sa mga sagot niya sa interview ko, sino ni? Vinator yun, tagai ko bisang sa mga video yung nga OA ang kanyang mga sagot, hawan niya, Bubu kaya, nagmodular ka lang, high school graduate kang diputa ka. Yung yung drama mo nga sabi mo, graduate ka sa Philippine Adventist Church. Wala yun. Binayaran na lang yung Charito Sulis. Gago maning bilatsing ilo yun yung Philippine Adventist maning. Visas like that doesn't need an interview. Especially if the petitioner is as big as Paddock. Na na-establish ang Paddock na they always send people to the States to perform. Wala na interview, ginakuha na lang na ang mga passport. Kaginatatakan, how do I know this? Because I used to produce shows. And of course, I'm intelligent. I know everything. Charing. Amo gani, wala sa sang bongga nga lighting. Lumabas talaga amo kaya nga siya ay 1985 baby. Well, she has a speech impediment, and what do you expect from somebody that did not really go to school? Even during high school, she was attending a night class, and
Well, what do you expect from her? She barely finished high school. She would take subject by subject. And then finally, when she had a chance to call herself as a kolehiyala, she did not even go to school. Doon na sa modular lang sa. Ang ibang tao natapos na tayo sa pandemic, yung akwa niya nga work, school from home, ay siya, nag-extend siya sa pandemic era. Huy, gagamil, bata sa, hindi ko nagsabi, ang bilat sing iloy mo nga ako mamigay sang Gcash, mango. Akong pinapajikasan, katanga man ni bilat sing iloy, admin. Paki-block sang mga tanga nga, ang lahat nagasulat dito sang Gcash, paki-block, ayaw ko sa nakikita kasi nanga-high blood ako. Hi, Reyna, how are you? Demanda? Ano'y demanda ya sa padok? Siya demanda hon? Ay, Nathan, ano natabusay mo? Nathan, where are you? Anak? Nathan, nga adito ka sa kakuan sa ano? Ari ko di ako sa aton message. Anong demanda ko niya sa padok? Mauubusan ka sa budget meals mo nga pang laborer. Wala kang ilalaban sa padok, Bilatsing Iloy. They are an icon of the of the entertainment industry. Ikaw 3 months ka pa lang, wala kang alam sa in and out sang showbiz, alput. Bilat sang amay mo. Sadali lang guys ha. Kasi si Nathan magsisend sa akin ng pera. Bilatsing Iloy man ang mga nungkupas nga palalulo. Taga-tagain matada sang imo nga time, abi. Ano ang ikakaso mo sa padok? Dapat ikaw kasuhan sa padok, gani kay alpot ka. Pinapasiraan mo sila. You are giving instructions to your dog. Ito ang aso mo nga si Melanie Milasma. Tuluon, manyakon, maliit ang titi. Nga pati ang girlfriend ni Joey, ipakita. Saan ko ba yun kanina? Nakita man. Kay Kate pala, sandali. Ito one moment. Kay Kate pala kanina. Pati ang girlfriend ni Joey, kasi hindi naman si Joey seryoso sa girlfriend niya eh. Ginadiskartihan sang palalulo nga si Melo, sinasabihan niya, subukan mo naman ang mundo, subukan mo naman sa mundo ko. Ayala, nga kita mundo mo, ang tutsirul nga size ang titi mo. Anong susubukan sa'yo ang toothpick? Ambisyoso magpresentar sang taruguya ang chip-chip mo. Oh my God! Dali lang, tingnan ko kay Kate kung pinost ito kanina. Bugo kaya, the more nalaga pa charito sulis ka, you have to understand the people that you're trying to convince are all loyalists of Elias TV. 99.99% itong mga tao, to ang 6.6 million na loyalist ni Elias, lahat sila yan galit sa'yo. Who are you trying to convince? Ang mga Elias, devotees, hindi mo na sila makonvince kasi si Elias man pinakabilat sing Iloy nga tao sa mundo, if ever. Susuportaran sa ng fans, hindi mo to masisira. Isa lang kaayod ni Elias, maamo-amo na sila sa stage, gasiyagit ang mga babae. Ay! Elias! Buntisin mo ako! Gabuluruang sila. What are you trying to prove? Sinisiraan mo mga producer nga ang producer gasay kay Elias ka mangu gidyasin mo Bilatsing Iloy ka. Sinong kinukumbinsi mo nga magalit kay Elias, hoy puta? And with all these people nagasuporta sa iyo, ano mabibigay mo sa entertainment? Maano ka sa sayaw ka sang Despacito? Kanino mo ba talaga sinisiraan ng Elias TV? Sa anong demographic? Sa fans mo? Ang mga fans mo nga mga atchay, mga PWD, mga imbalido, mga estupida,
Kayo lang naman, 6.6 million ang nagmamahal more than. Ang nagmamahal kay Elias, kami, sisiraan mo, idol namin, binatsing iluy ka kaalipungoy, si mong gaga ka. Sino makonvince sa'yo? Tanga ka, we have our own little world right now. Na ito sulit lahat o kay Elias ka protekta sila sa demonya nga pareho mo nga ninakawa mo sa 29 million. So sinong kinukonvince mo? Producers, they're not your they're not your comrade. Sino? Sino sa Pilipinas ang gusto mong maniwala sa iyo? Ikaw ang pinakademonyita ngayon nga babae sa mga mata sang Elias nga Elias nga fanatics. Katanga sa kanya no. Ang inaaway mo ang kanilang idolo na nagpapawis. Doon sila kapasabak-sabak, ginadun sulwita sila ni Elias. You think magalit itong mga babae nga doon ang mga putay nila nagalana-lana kay Elias? Kinikilig ka nga ang diputa ka kay Elias. Gusto mo kitsa makita kay ang putay mo galaway. Kung ano itong mga babae nga baliw kay Elias sa kanyang tarugo nga bumabakat sa jogging pants nga 8 inches, ikaw bilatsing iloy gabuang-buang ka. So kung ano ka kabuang-buang kay Elias, you cannot change his mind. No matter what. Kahit pang diputa ka magpakuno-kuno ka, mag-announcement ka nga may cancer ka stage 7, or stage 100 million, hindi si Elias pupunta sa'yo, bilatsing iloy, patayin mo lang sila sa'yo, yung lumapit, sa'yo nga gaga ka. 6.7 million, correct? Ikaw ma-entertain sa kanila, madispasito ka, or pantsupain mo silang lahat. Sino ba? Ang demographic that you're trying to convince na magaling ka, Elias, who? Diba? Mango. Mga gago. Mga mango. May nag-message sa akin, gusto niya daw akong anuhin. Gusto niya daw akong kantutin. Ay, malaki ang tarugos ang asawa ko. Okay na ko kay Brian, kay Daddy Books. Share the live, guys. Correct, William. Ang mga kakampi mo, mga kabit, mga chimini-aa, yung mga katulad mo rin nga mga pangit.com. Sila kayo kami, syempre sino man ang magkakampi sa'yo. Merong nag-message sa akin isang event organizer din. Hold on, sursugon to it sandali. Dipolog pala. Wait. I'll tell you the story. Thank you so much, Nathan. I love you, Nak. Ayan. Yan, ganun, mga bongga. Princess, live ng Iloy. Nga mga bulaw, o mga gimblak ako kagago. Approve na ang visa, nastampa na ang visa, ara na sa mga passport nila. I know that 101% pagkatapos nila sang gig nila sa Gimbal, sa December 8, malupad na sila pa Amerika. Kabalo ko sa akin kayo makinig because I have insiders and I am in the circle of trust. I am in the circle of trust of Elias TV Band, nag-protect sa kanya. In fact, ako ang kanilang leader. Ang nanay nyo. Ay, bunga, lain ang ako nga Gika, subong dali lang, ged. Napuno na kasi tayo, guys. Thank you so much sa pagmamahal nyo sa akin, ha. 500,000 in 3 weeks, not bad. But, napunta yun, guys, sa mga stray dogs. Nakapakain tayo sang 1,500 stray dogs. Nakapagbigay tayo sa 200 students, complete school supplies. Nakaprovide tayo ng shoes, ng 2 set ng uniforms, ng mga crayons, ng mga books, mga notebooks. Yun ang na-provide natin sa inyong mga binibigay na pang GCash dito. And at the same time, ang pinaka-highlight ng ating August is nakabili tayo ng bahay.
Para kay Nanay, Magda. Ready-made home. Ay, ito! Ready-made home. At ngayon, may electric fan, may kuryente na siya. Maganda ang kanyang bahay, made of bamboo, mahangin and everything. Ang akin na lang ngayon is mapatapos ang kanyang banyo. Tapos, may another project ako sa awa ng mahal na Diyos. Sana may mag-ambag sa akin, isang tatay naman po. Nakawawa din. Ito ipakita ko sa inyo. Bago natin tong tutulungan, kung tayo ay marami na tayong blessing sa Panginoon, wag niyong kalitaan na tumulong para ang blessings yung hindi mag-stop. Kasi kung madamot ka, hanggang doon lang yun. Ang pagbigay sa iyo ng Panginoon, hindi na magbabalik. Ito si tatay. Ayan. Ayan si tatay. Guys, dito si tatay nakatira. Can you believe it? Would you believe na sa ditong bahay na to nga, I cannot even call it a home. Sa ganitong sitwasyon, may nakatira dito si tatay. Ayan. Kawawa naman si tatay. So kahit 100 lang na, 50 lang na, charito ko lang, ching iloy. Charito ko lang naman na guys, nagasabi ko pang milk tea namin ni Daddy Books. Hindi naman, napupunta lahat yan sa charity. So iyang 500,000 sa 3 weeks, siguro may napunta sa akin dyan, pang salon ko mga 5K. Kasi may nag-aantay sa akin ng mga stray dogs, may nag-aantay sa akin ng mga estudyante. And I feel good about it. Kasi sa ibang paraan naman, ang mga binibigay sa akin ng Panginoon, healthy ang aking pamilya, mga anak ko, healthy kami mag-asawa. May blessings. And it's a nice feeling when you are kind. So, iyang 100, 200, 500 na binibigay nyo sa akin, know that may napakain kayong stray dogs, may nabigyan kayong bahay na matanda, may napakain kayong estudyante, may nabigyan kayong uniform, school supplies sa mga estudyante. Okay? May for a cause itong pagbubugris ko. Binubugris ko ang mga masasama, ang mga bilatsing iloy, pero ang puso ko naman ay gold. Charing. Gaano ka ni Beberlat? Rafi Tulfo in action kayo. Hoy, makapalang muka mo si Beberlat ni sa ang Lizelle. Itong Lizelle, anong ginagawa mo dito? Hoy, mabaho ang pikpik. Yes! Pakitag si Daddy Rafi Tulfo para maimbestigahan ang ninakaw mo nga 29 milyon sa Ilyas. Paki-hashtag Daddy Rafi Tulfo para malaman kung ano ka kamakawat ng bilatsing iloy mo kung paano kayo gakantuta ni Joey Sarmiento. Oo, sige. Hi, Aimee. Message mo ko sa sa Queen Cakes ga. Nakabalik na ko sa Queen Cakes. Si Beberlat na sa Lizelle. Grabe ang obsesyon mo sa amin, no? Ako, si Kate. Ang obsesyon mo ang sapadok. Mag-combine ka ba lang sa kay Joey nga, nakain mo ng kariponatya? O ano ang lasa? Lumabas mo ang peanut butter? Si Beberlat na sa gano'n ka, di Beberlat? Ay, naku, Diyos ko. Solid kami dito, Elias. Wala ka na, ako ang bagong manager. Eloy Bugres is a new manager. I'm sorry. Mommy Chona, how are you? Oh, my heart is, I am not perfect. I am a tough cookie. I'm rough. But I am kind. I give. I share my blessings. Hindi ko madamo. Hindi lang ko tumutulong sa mga tao, nga mga makakapal ang muka, nga mga sa bahay lang sila tapos gatong its. Ayaw ko talaga sa mga four-piece. Gusto ko yung mga nagtatrabaho at ang mga tinutulungan ko ang mga matatanda at mga bata. Ang ganda ko talaga, guys. Tingnan nyo naman, guys, oh. Ano nyo muna ako, be? Screenshot nyo muna ang kagandahan ng nanay nyo and send it to me. Screenshot 1, 2, 3. Screenshot 1, 2, 3. Pagandahan ng screenshot. Oh, ayan. Bongga. Walang pelter. Walang charito soles. Organic. Walang halong chemical ang inyong nanay. Walang ilaw-ilaw ang iyong nanay.
Ako ay beautiful. Ano naman ang gagawin mo kung nakuha yung bagong manager? Kasi in the next few days, injunction ka na eh. Rate of preliminary injunction si Eloy Bogres ang manager. Anong gagawin mo? Sa akin mapupunta ang 30%. So kung 400,000 si Elias TV, 400,000, sila 30% kukunin ko. 40, 80, 1 to, ay, abaw. And every 400,000, meron ako 120,000. Ay, ala. Beberlat, I'm sorry. Kita niyo, panalo tayo. Panalo si Elias sa everything. Mababawi talaga nila sa 29 million. Face your civil cases, whore. You alpot, ako na kanilang manager, ha? Bear that in mind. Pag may sasabihin ka sa mga anak ko, putang ina ka, magpapatayan tayo. Yes, Mami Chola. Ano to me? Ay, kabuga, Mami Chola. Thank you so much. 500 million, babab. Ayan ang mga gusto ko. Wala naman kasi post na to kanina sa fan page. Yung picture bala, na chururot. Akala ko hindi pwede. Ayan. Ayan, bongga na effect. O, isa nyo sa akin yung inano nyo, yung screenshot nyo for me. May habyana na addict na talaga ako, Loy, sa'yo. Di kompleto araw ko kung di ko nababunoon live mo. Nagbenta na ng sasakyan si George. Nag-post na ng for sale. Sasakyan yun ni Elias before. Ay, ala, patayo ya. Di kay, anong ginatag na ni Elias? Binigay na ni Elias sa kanya. George, alam mo, makapal ang mukha mo talagang bilat yung Iloy. Kang pugita, kang gago ka man. Alam mo na nga niluloko na sang pamangkin mo si Elias nga kaibigan mo. Ikaw nga gago ka man, nga bugaw ka man ang bilat sang amay ka. Tapos, ang kanyang pwede lang magawa ang gago ya. Kailangan niya daw mag-resign kasi hindi niya nakaya ang nangyayari. Wala kang bayag! Wala kang bayag na gago ka. Wala kang itlog. Putang ina ka. Kabi ka lang nga kabi. Ikaw ang pinaka-useless na friend. You don't know how to pick your side. Kahit demonyan ang ginagawa. Ayan ang pamangkin mo nga gago ka. Pagkatapos na sang kanyang stand sa Elias TV, wala na nasaya. Elias is still soaring high. It's going to take years and years. Basta singer-performer ka katulad ng mga South Border na yan. Katulad ng mga Neo Colors na yan, they lasted for decades. Ang kanilang banda, and maybe, magkaroon sa mga ballad, kasi ang boses ni Elias, pang ballad din eh. Pwede din siya sa pop. Ang boses ni Kenji, magaling din. So they could shift to something else. This is just the beginning of their career. Pagkatapos ni, sang rubo-rubo kag mga kaso, magsusurhay pa to. Another decade, pa sila bata, pa sila is only 26. 26 pa lang si Elias, butang ina, he has a long, long way to go kung tutuusin. Tapos iniwan mo sa, para sa kayong pamangkin mo nga gaga, kabubo sa'yo. Manggagamit ka rin ng bilatsing Iloy ka man nga ano ka. Pugita ka man ang mga dito. Ya, ano tawag dito sa palugot? Anong tawag sa mga palugot ng mga itim dito, ho? Ang TRO, wala na iya. TRO is akaliwali. Hindi na iya importante ang TRO. Prayer lang na. Kumbaga, ang totoo, gidya nga ginahingi ni Attorney Torion kang sang Elias Ban is the writ of preliminary injunction. Meaning, while nagaantay sila sang litigation to finish, yung ginapanal in void ang kanilang contract na slavery, kag patigilin ang alpot sa pag-scam sa kanila gamit-gamit ang pangalan sang Elias. Na kumukuha sa ng pera sa mga tao, tapos sila ang naghihirap, ang alpot ang ga-enjoy, nga sa kanya pumapasok ang lahat nga datis ang bilat sang amaya para patigilin yan, habang nililitis, bibigyan sang writ of preliminary injunction, meaning, while the case is going on, she is not the manager. Eloy Bogres is. Do you think hindi nag-usap si ano? Si Elias kag si Atty. Torion? What kind of of logic do you have? Sino pangalan mo?
Marichel, what do you mean? Hindi sila nag-usap ni Attorney Torion. So, anong ibig mong sabihin? Nag-pantomime kag nag-sign language si Elias? Kasi si Attorney. Libag. Kung gusto sa inyo, sino ba talaga ang ano mo? Sino ba talaga ang gusto mo ang... Who the fuck do you want to convince? Us? Supporters of Elias? No one is going to be convinced. Everybody knows. Ang lahat nga... Ano yun best? It's i-message sabi sa akin. Ang lahat ng mga tao, mga puro lahat pro Elias, ikaw ang kagalit namin. So, sinong public? Which public do you Do you intend to convince? Kasi, ang mga Elias talaga, hindi mo ma-convince kahit anong mangyari, bibili yan ng ticket. Ang mga tao na i-convince mo, yung mga ayaw talaga kay Elias, yung mga tao na hindi mahilig sa reggae music, yung mga tao na it doesn't serve any purpose. Ang i-convince mo lang, yung mga hindi man mapuslan, mga wala din benefit. So, ano naman ngayon? 'Di ba? Ay, correct, ako din. I refuse to watch it. Ay, bongga. Thank you so much from Marisa Mansonoyer, please, Miss Germany. I love you. Ayan. Galit na galit yan kasi si Berto ngayon. Nagkakandala, what you call this? She's so furious. Sorry guys may mga words talaga sa Tagalog na I don't know because I'm not Tagalog, okay? I am Manilonga. And during my school days, I was in a Catholic church and Tagalog was not one of the languages that was really, taught to us. It was more on English. May Tagalog subject man kami, pero hindi ko naman gusto ang Tagalog. Kaya doon na alibadbaran ko sa Tagalog before. Ngayon lang ako Tagalog. But, kung hindi ko alam yung mga words, i-Englishin ko na lang, okay? Hindi kaibigan ni Elias si George. Madam, napasok sa SPA ang followers niya lang noon sa 2000 lang. At nang dikit sa kay Elias, doon biglang dumami ang followers niya. Amo gani. Hindi ko man siya kilala ang Bilatsing Iloy. Ni sino man follow na sa diputa nga maraming libag. Hoy, manggagamit kang Bilatsing Iloy mo ka nga dance instructor, kakabaho-baho sang itsura mo. Kung hindi ka nagsunod-sunod kay Elias, ang putang ina ka walang makakilala sa'yo kahit mga santer mo kag mga taglugar. Ang mga diwindi kag ang mga mga espiritu hindi makakilala sa'yo. Ano ba makukuha sa yung diputa ka? Pangit ka. Ang itim mo pa nga ang dumi, may mga itim naman yang ang linis. Tingnan ikaw. Kaitim ka, tapos ang baho, pakatingnan ka palang mabaho ka na. Ang itsura ya do pa ang mabaho. Gamitiro ka man ang bilat sang amay mo. Akala niya siguro ko mag-resign sa kabulin sa ni Elias. Shit ka ipakyo, sabi ni Elias, gago. Hi Maria Gwen, how are you? Tsura sang diputa, yung mukha kang paang bilat sing iloy ka, ang gilagid mo maitim. Simula sa gilagid mo nga maitim, sa bibig mo maitim, papunta sa kaluluwa mo ang pagkaitim. Alam mo na putang ina nga ang ginagamit nga pira sang alput nga si Beverly, yung paayos ng bahay niya, yung kuno-abi sa sakyan niya. Rent-a-car lang naman yun, hindi naman pag-aari sang alput, confirm yun. Sang rent-a-car sa akin.
Tapos ang paggastos, alam nyo ba, ito pa ha, sandali lang, may babasahin ako sa inyo. Gawa, nagidyan ni Beverly nga patay huya nga alpotology. Ang Gcash nyo muna, ay raga, nagasakit ninyong dito ko, wala pa naman ko lusartan. Hindi nyo naman ginadagdagan ang Gcash ko, bilaching iloy. Okay. Ang gusto ko makita, Gcash nga picture pala, lolo. Hindi ang picture ko nga SS, mga satanista ka mo. Share the live, guys. Ay, di puta, puro na tanan picture ko, di wala na sa Gcash nga kuha niya, ho. Ayuta. Ayuta. Puro na lang akong kudak. Mga satanas. Dali lang, nakaroon siya sa ano, puro na lahat picture ko, wala sang ano, screenshot, sang Gcash. Mga satanista, kamo nga mga anak. Ito ho, ang concert niya sa Dipolog. Concert kina Elias, sandali. Abi pakinggan, tani Bing Alpo to. Oo, tagal mo kasi. Ay, wala pa to sounds? Meron sounds? Tsura sang lapsi uno. Wala daw sounds. Ano nga ito? Meron na. Meron na sounds. Ito mic ko, di ba? Dali lang ha. Ayusin mo. Good afternoon, malapit na mag-evening. Uy, good afternoon, Ma'am Beverly. At Amunin tsura ni Joey sa pagkalaw-ay-law-ay. medyo nakakagutom na. Dinalaw mo pa rin kami talaga ngayon. Maraming salamat, pangalawang dalaw mo na to sa Wind Radio. Yeah, diba? pangalawa na yan. Okay, nung unang dalaw ni Ma'am Beverly, walang problema. Wala pang iyas mo. Walang problema. Oh. Yeah! Masaya ang buhay, Alpot! masaya ang life. Pero after nun, ang dami na nangyari, ang dami ng ganap, ang dami ng mga issue. Thank Ngayon, you, eto Marabel. na, Oo, ga. diba? Alam mo naman, kapag sinabi Okay, ga, Maraber. Oo, padalala na sa Gcash, gang. Beverly Laban-Laban, tapos sinama pa yung pangalan ni Elias JTV Band. Yan yung ano, sa mga hindi nakakaalam ha, si Elias JTV Band. Ang frontman yan, si Elias. Yan yung sikat na sikat sa Mindanao, na gumigiling-giling sa Tsura Maynila. sang Alpo, Diba? tanawan yung lang iya nga kuha no, uy. Uy, gaga nga, ano, upaw. So, nagkaroon na sila ng issue at alam na ng lahat yon. So, simulan na natin dahil si Ma'am Beverly, marami pa siyang tanong na hindi pa niya talaga nasasagot, hindi pa niya naliliwanagan, hindi pa niya nakiklear at malabo pa Tsura sa sang lahat. bilat, sino yung Jackie Chan? For the Wala first time sa filter. mainstream media. Andali Sa lang. mainstream media. Wala filter, day. Tingnan mo, itsura mo daw si Freddy Aguilar ka, ho. Wala ka na pabilis ang makeup kag pundasyon mo. Ayan o, wala filter ang gago nga si Joey. Tingnan yung itsura ni Joey. Ito ang si Sarmiento nga si Machete. Ang iyo di puta, yan nga gago. After nito sa interview, nagkantutan silang dalawa. Nilamo niyang karipunat ni Joey. Ganun ang kanilang relasyon. Gakantutan sila. Ayan ang Win Radio, pinagkatiwalaan niya tayo na ma-interview siya at magsabi kung ano ba talaga ang totoo. Tsura sang abnuoy, bilatsing iloy kang abtang ng tuluka. Diba? Yung walang halong charing-charing. Sabi nga, yung walang halong charito solis. Diba? Ayan yan. Okay, so Ma'am Beverly, Yes po. after ng lahat-lahat ng problema, after ng lahat ng pamamersonal sa'yo, kung ano-ano sinasabi, kamusta ka na ngayon? I'm good. Andito pa rin. Masaya pa rin. Pretty pa rin. Pretty! Pretty sa kano aalin. Pretty pa rin. Yan, yung pagiging strong. Sandali. Matindi yung mga isyong binabas. Sandali lang, guys. At lahat ng problema. Matiin nyo. Lahat ng pamamersonal sa'yo, kung ano-ano sinasabi. Matiin nyo, Kamusta ka na pakinggan nyo. I'm good. Andito pa rin. Masaya pa rin. At saka, pretty pa rin. Sino nagsabi sa'yo, Beverly? Beverly, saan ang galing ang word na pretty? Nandito. I'm good. Pretty pa rin. You're good. Bakit ka sa na radio station?
Why did you find yourself when you land on a radio station to try to rant and try to redeem your unredeemable self? Pretty pa rin? Sino nagsabi nga pretty ka? Ang agtang mong binatsing iloy ka malapad pa sa airport. Tapos gaamunin buhok mo, Dolorosa ka. Dapat ang pangalan mo si Dolorosa. Pretty sa ano po? Sa ang dictionary, pretty. Gapalpiti, tangal po. Okay. To continue. Ano? O kasi, alam mo, sa totoo lang, bihira lang yung ganyan, yung pagiging strong. Strong, hindi sa strong. Hoy, gago, Joey. Joey, gago, hindi sa strong. Makapal ang muka sang hustler. She needs to be like this, otherwise she's going to go back to sucking dicks. I'm sorry. Binabastos ka sa social media, kung ano-ano tinatawag sa'yo, di ba? Alam naman natin yun, na hindi ko nga mabanggit-banggit eh. Kung sige, ano-ano be? tinatawag sa'yo, Yeah. tinatawag ka sa mga pangalang hindi talaga makain. You defuta. This is what you call, guys, bias interview. This is what you call bias interview because Joey is not practicing proper journalism and proper broadcasting. You do not try to butter up somebody that you're trying to interview because it's going to show partiality. When you are trying to interview well, this is at least what I've learned in mass communications, you do not do that. You need to be impartial. Iniincho sila, hindi ako na ma-mention kung sino nagatawag kano sa mga pangalan, testing ebe. One time day Sarmiento, testing. Isang beses, i-mention si Bogres. Kaya ko lang naman itong ang nagamura-mura sa kanya eh. Ba't hindi mo ma-mention? Wala ka ba ya, gago? Hindi mo ma-mention si Bogres, how? I-mention po. Bilatsing iloy. Nagkapaangin-anghel ka pa ang sapat ka nga ang opisyo mo ka pinangkantot ka man dyan sa mga sari-sari nga babae. Hindi ko nga masabi eh. Kung anong tinatawag sa'yo, ayabaw. Holy sister and holy brother come from heaven. Heaven above. Okay, continue. Masakit eh, may nagsasabi pa na isa ka raw kabit, isa ka raw mga agaw, mahilig sa lalaki. Pero andyan ka pa rin, nakatayo, very strong, sabi mo nga, masaya. Pero anong masasabi mo sa lahat ng yun? Sa lahat ng yun, alam naman natin yung totoo. Actually, ko pa yun. Ang dami ko talagang ginagawa. Busy tayo sa trabaho. Beautiful. Lalo na sa negosyo ko. Yeah! Ko na yun. Ang dami kong binubuhay, lalo na mga empleyado. So, kung papansinin ko yun, paano na yung... Butigon. natin? Hoy, Butigon, sinungaling ka. Nag-message sa akin dito. Isa sa mga tiyanggi doon no, sa Misok, sa Sindingan. Pala nakalimutan ko lang. Minessage ako, ang sabi mong empleyadong bilatsing iloy ka, nagririnta ka sa maliit nga store sa Misok. Ang binibinta mo doon, mga plastic kag foam na ang nagmamayari, Joey din ang pangalan sang Taiwanese nga Inchik Chua. 3 buwan ka na hindi nagkapasahod, tapos yung parlor sa Bulacan, ang bilatsing iloy mo nag-iisang ikaw na ikaw ang pangalan sa DTI. The rest sa mga negosyo nga ginaklay mo, wala kang pangalan, na-check ko na yun. Isa lang ang pangalan mo sa DTI, ang iho di puta ka, ang spa nga may 3 ka manicurista, kag 2 ka hairdresser. Marami kang binubuhay, yuta mo bibirle, sana sa pagtulog mo mamaya, sana sa pagtulog mo mamaya, bangungutin ka. Nag-message sa akin ditong taga-Tiangge. How the fuck do I know nga meron ka sa mga foam kag mga plastic? Nga doon sa isang store sa Sindingan, 3 buwan walang sahod, Butigon! I've never fucking met anybody as fucking liar as she is. Kung sinungaling ko, Bino, bilatsing iloy ni Saya, ito siya ang nanay sang lahat ng mga sinungaling. She believes her own lies. Nagsabi na ang architect, ang engineer sang patayo mo nga bahay sa liblib nga part sang Sindingan, hindi mo binayaran. Butigon, sinungaling, Beverly, kategory C, alpot. Ang sa salon, 3 ka manikurista, 2 ka gapangulot sa buhok, hindi mo gidgin sa huran, 3 buwan din ang iyo di puta ka. Ang staff mo dyan sa Manila, 2 sa kanila naghuda sa'yo itong araw lang. Nagsabi sa akin, 2 buwan na pumasok na itong Agosto, wala sila sahod, Beverly. Sana mamaya sa pagtulog mong di puta ka, ganituin ka sa konsensya mo. Butigon isa ay bilatsing iloy, bakit naman ako nanood sa kasinungalingan isang alpot naman?
Wala pa naman kulusartan. Sandali lang. negosyo natin. So, wala akong oras para pansinin yun. At saka, hindi rin, dinididmay ko naman yung mga yung mga issue na yan. Kasi wala akong makukuha din. Yeah, tama! Ma'am Beverly, lahat ng yan first time na nangyayari sa buhay mo. Kasi galing ka sa isang business world, galing ka sa politics, di ba? Anong galing sa politics? Uy, Joey, gago! Medyo matitindi yung mga banat sa'yo. Huy, Joey, gago, galing sa politics. Saan politics, gago? Galing sa politics? Saan politics? Saan galing? Bilatsing Iloy? Kahit CBO kag barangay health workers, wala ni sa sang trabaho ang bilatsing Iloy mo. 2 beses na nagpatakbo ng harap sa councilor. Tapos SB member nang galing sa politics. Saan, Joey? Bilatsing Iloy. Shout out lang Win Radio, the guy that sits behind the microphone inside your radio station is a pathological liar and a fucking partial broadcaster. He is not even a broadcaster, he is a fucking disc jockey. This is the guy that apparently delivers stupid news and fake news to the people. Ito ang kapisanang membro ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, somebody who is a favor. Anong pinagsasabi galing sa politics na Joey Sarmiento? Bilatsing Iloy ka man kasi nungaling yung diputa, maitim na ang titi mo nga 3.8 ang size. Ang yung diputa kang gilagid mo nga maitim. Sinungaling ka pa nga bayaran ka nga gago ka nga silahis. Kahit ang bilatsing Iloy mo barangay health workers tagalista ang yung diputa sa lupon. Hindi na sa politics saan bansa nga politics, diputa. Do gusto ko ganituhin ang buang ulo ko. Politics saan? Ay, ang dalawa ka sinungaling, nagchika-chika, ang dalawa ka mga sinungaling, isa ka bugaw sa mga lalaki, kag bakla, tapos isa bugaw sa mga pukpok. Nagstoryanay ang duwa ka mga butigon. Ang isa ang ihudi puta nga kategory C, tapos ang isa ang 3.8 nga bugaw nga pedopilyaman. Ano ni sa nga showman? Dog show ni? Politics sa uy gago? Ay, bilatsing Iloy, do kasarap sa kanya sa putiyo, no? Shout out lang daw, Win Radio. This is the broadcaster that is apparently carrying your name. Someone who disseminate lies and false information and misleading information to the public. How did you stomach his lies? Why are you even letting him sit there and tell people lies? Ganito ang kaligat sa Win Radio. Ay ala, chipipay pala ang Win Radio. Huwag makinig sa Win Radio. Hashtag mga anak ko. Hashtag huwag makinig sa Win Radio. Ay ala, politics. Saan sa ng politics? Bilatsing Iloy. Kahit nagalista putang ina sa lupon para sa flood control, wala sa. Hindi nga niya memorize ang preamble. Masabi si Joey nga gago nga sinungaling kaya bolo Jesus. Ano ni sila yung mga klase sa pagkatao man? Nga ang mga anti-Christ kayo. Hoy mga anti-Christ nagsanib pursa ang mga anti-Christ. Ang disipulo ni Satanas nagsanib pursa. Nanggaling kasi negosyo, ang dinegosyo ya ang kanyang putay. Nanggaling sa pamumuta, ganun yung Joey. Ang proper broadcasting, it's all about the truth. Nanggaling po kayo sa pamumuta, tama po ba? The oldest profession in the world is prostitution. You came from that, correct? Dapat ganon. Nagkaroon kayo ng pagkakataon na tumakbo bilang isang kaunsilor pero natalo kayo. So you were not able to pursue your dream of becoming a public servant. Then the recent election, May 2025, you again tried your luck and you failed. Hence, you became a so-and-so manager of this band. Am I correct or not? And on the side, you are still doing your prostitution, correct? Ikaw ay si Magdalena. Dapat ganun gago negro. Ay, guys, nartatak na ko, guys. Ano ang i-business world sang albot nag-pronounce ang prete? Paano sa mag-business world she cannot even pronounce the word correctly na pretty? Meron ka nakita negosyante nga ga-pronounce na I'm pretty? Ano ang meaning sa pretty? Alput, huy bigaon kategory C. Ay, mo Diyos ko, maano muna ako, guys, kuwanin ko muna ang blood pressure ko. Ako naman kasi, guys, dahil ano na ko, guys, hypertension stage 2. Baka nag-stage 11 ako. Boycottin ang Win Radio, mga anak ko.
Bilis! Nagkasakit ang ano ko. Satanas, kikibalanetan. Di ba buang ko guys, so gusto ko ang lahat ng mga anti-Christ ang sanay po sa may dipot. Kailangan ko holy water. Kasi nungalingan, ang buisit, ya. Ay, Diyos ko, ginoo ko. Dali lang, kid. One second, guys. Binatsing Iloy ang dalawa ka mga pinakamasinungaling tao sa mundo. Bugaw sa mga bakla si Joey, bugaw sa mga prostitute. Ang Alpor nga Beverly, nagsinungaling silang dalawa. Nagpakuntis ang mga iyudi puta nila sa lahat ng kasinungalingan. Ang dalawa ka mga leaders ng Antichrist ang Metro Manila nag-join forces. Amo ni nga interview, kaya pala wali kayo nakabot 5,000 kasi puro lahat. Nanggaling ka sa world of politics, saan banda huy gago, you do not know the meaning of politics. She tried to run, she tried. Her chance, she failed twice. What does it tell you? If a person run for public services, it doesn't win for 2 times. What does it tell you? It means people doesn't want her. Sino ni? Sadali lang, guys. Okay. Come here, come here. Come, Coco. Okay. Be careful. Be careful. Wala si Daddy Box. Baby, losartan. Wala na ko losartan. Ubos ang losartan ko. Bibili pala ko lang losartan, guys. Sa dali na ko tataas ang BP ko, guys. One moment. Yes, baby boy. Yes, baby boy. Okay. Kuko. Dali lang gid, guys, ha. One moment, guys. Ang inyo muna pa, Gcash, Bilatsing Iloy, kataas ang dugo ko. Grabe, kasi nungaling ang dalawa ka mga palakantot. Dalawang palakantot ng Metro Manila, nagsanib pwersa. Satanista A, tsaka Satanista B. Nagsanib pwersa ang mga ihudi puta nila. Nasa politics ka no Bilatsing Iloy nga build me up. Magkano binayad sa'yo, Joey? Maliban sa tsupa, anong binigay sa'yo sang Alpot kasi Beverly? 1.5? Grabe kasi nungaling sang iho di puta nga si Joey, no? Pagkatapos, so tinitingnan niya na to si Berto, mamaya, bunggahan ko ditong dialogue ko po mamaya. Tsupain mo ko. Tapos lumikin mo ang tamod ko. Tapos, dilaan mo ang karipunat ko. Yun ang kanilang deal actually, guys. Sa mga mata pala ni Joey, alam na natin ang mga next na pangyayari. Patay huya. Pajikasan niyo muna ako, Bilatsing Iloy. I'm pretty pa rin, sabi sang Alpot nga may speech impediment. Nga may pulipo ang ang ilong. Ang ilong mo nga kwan sa pagkapangit-pangit, chimpanzee, alpotology. Number 1. Dali lang gid guys sa akin ang mga aso ko. Enough na! You play there. Perde ka kidya, wala kang panalo. Basta ang kalaban mo, bobo. Wala kang panalo. Promise. Dagdagan nyo naman ang aking mandabi, ang Gcash ko, be. Tamaran ako yung magsalita. Yung mga ganito, mga Gcash ko, yung ka mga chararat, manyaya. Ba naman yan? Okay, wait. Balat sa'yo, personalan talaga, belong-gabel talaga yan, Actually, di ba? before pa, yung sa bata pa ako, meron talagang pangpupulin na gano'n nangyayari. Kikay pangit ka? Pero now on, buong mundo, I think sobrang dami talaga. Pero natuto ako nga
tumayo. Doon ako kumuha ng lakas ng loob. Doon ako naging strong na kung babagsak ako, parang sila yung nananalo. Ang sa akin naman, lahat ng binabato nila sa akin, ang ginagawa ko is, ginawa ko nilang inspiration. Yeah, di bata. Ang Beverly, alam mo, nabanggit mo na yan eh. Narinig ko na Kapangit-pangit. yan, sinabi mo. Meron kang input dun sa kabataan. Yes. Diba? Konting kwento lang, can you please take us back to that journey? Dahil dun pala Journey. nagsimula lahat, yung pambubuli. Hindi rin naman normal kasi yung pambubuli eh. Thank you, Mara. Anong klaseng pambubuli ang nakuha mo nung kabataan mo? Anong kabataan ko is meron kaming kapitbahay, which is yun yung, tita ko. Nung bata pa kami, sinasabihan ako palagi ng tita ko na paglaki mo wala kang mararating. Hanggang dyan. Grabe nga script. Ganon. Siyempre, yung sinasabi niya noon, halos araw-araw kasi magkabitbahay kami. So, ang sa akin naman, tinitake ko ng inspiration yun. Paano ako... Okay, hold on. Ang tita mo na nagsasabi na wala kang mararating, wala ka talagang narating. Tingnan mo to ngayon ang narating mo. Ikaw ay naging isang pukpok. Nilako mo ang iyong putay sa Metro Manila, nagpakabit ka sa kay Bulit nga isang politiko, lahat nga panggagancho, lahat nga pangdurugas, yun ang naabot mo. Tama naman ang tita mo, hindi ka naman successful. Ano ay successful mo? Kahit paritukada ang muka mo, parang bakding ka pa rin tingnan. At tama ang tita mo na wala kang mararating. Tingnan mo, naglan ka ngayon sa radio station para magsalita ka sa mga sama ng loob mo. Ay kung totoo nga happy ka, hindi mo pagsabihin yan sa publiko ang sama ng loob mo. You have to save your face. And if it's even in fact na ikaw ay isang tao nga successful, bakit mo ginadasok ang sarili mo kina Elias? Why do you keep pushing yourself to be accepted and to remain as a manager of Elias TV when they do not want you anymore because you are Amanda Rugas? Nabisto ka sa buong mundo dahil ikaw ay mayabang. Ang mayabang na tao walang nararating. Kapitbahay ako nung tita ya kasi galit na galit ang tita mo sa itsura mo nga chimpanse. Chimpanse ng itsura mo tapos hambog ka pang alpot ka. Naturalmente talaga sumpain ka. Ay Diyos ko, hi Mami Yvonne, how are you? Ang busis ng alpot kasi. Dali lang guys. Paano ko sa Bisaya pa to maningkamot, yung magsipag. Paano ko i-build up yung sarili ko na Palubat hindi ako gani guys. yung sinasabi niya. Pinapaprove ko sa kanya na mali siya. Yung hindi ko na siya nilabanan, kundi ginawa ko na lang ng inspiration yun. Yun yung... May narating ka sa Malate tsaka sa Ermita. Tita mo. yes, yun. Sa tita ko mismo nanggagaling nun. Kasi every time na meron akong... Ito sirang alpot. Hipusan bakba mo. na ano yung ginagawa ko, support niya ako eh. So, asawa ko talaga yun. Noong 2022 po kami, nagpapakasal. Ay, butigan! Siya naman, alam mo sa mga nangyayari ngayon, siya yung nasasaktan para sa akin. Iyo, Pero di sabi ko pati! naman, lang ito. Sabi ko naman din na lahat ng bagay, ng mga problema natin, malagpasan din natin. Ang importante, tayo ay nagkaintindihan. Hindi yung... Ido ilampos kung telepono sa butiguning alpot. Napaka-understanding niya. Hindi siya yung kuda. So, coming from you, straight from the horse's mouth, anong explanation mo dito? Sabi naman ng magulang ko, kasi sila yung nakakaalam eh. Sabi ng magulang ko, nanay, tatay ko, anak daw nila ako eh. So, sabi naman ng tatay ko, kasi pabiro yung tatay ko, galing kasi meron kaming mga importante na kailangan ako doon. Pero nung sinasabi nila na everyday, no, hindi po. Everyday po, meron silang gig, pero sinesend sa akin yung mga photographer. So, yun yung Photographer. ko sa Facebook. So, baka nakikita na misunderstanding ng mga fans na may picture ako, sumasama every time. Hindi po yun. Kasi hindi po ako palaging sumasama sa kanila. Yeah. Kung Ang plastic sa alpot, ang itsura, sa bigaon na plastic. Ginagaya talaga namin, safety ba sila, anong update, anong kailangan na diretso doon. Confront sa akin, personal. Tapos, yun lang. Siguro sa chismis narinig ko, pero sa personal talaga, directly sa akin, no, wala. Okay. So, bakit daw sa mga nakaka-observe ng relasyon niyo ni Elias noon,
nang magkasama kayo for 3 months, bakit daw kung alagaan mo siya, parang alaga ng girlfriend sa boyfriend at hindi alaga ng manager sa talent? Totoo ba yun? Hindi eh. Kasi ito yung nga nangyayari. Kung paano mo inalagaan yung source mo, kung doon ka naman kumikita ka rin doon, bakit mo hindi alagaan ng alagaan? Kasi yun eh. Kasi hindi naman siya basta-basta na talent lang. Siya yung nakikita ng tao eh. Oo nga eh. Sa sobra mo nga pag-alaga sa kanya, pati ang tarugo niya, hinimas mo eh. Pati ang tarugo ni Ilyas, chinupa mo eh. Yun ang totoo. Pati ang tarugo niya, ginbakoy mo eh. Grabe talaga mga pag-alaga mo sa kanya kasi pati ang tamod niya, linunok mo. Ganun naman talaga ang trabaho ng isang pukpok. Ang trabaho ng isang bayaran, yes, grabe kakamalaga talaga kay Ilyas. Kasi pati ang trabaho na dapat kay Abby, inagaw mo. Hindi mo siya pinapauwi sa Mother's Day. Hindi mo siya pinapauwi sa birthday. Pati ang graduation siya, gipapunta mo, may asawa ka. Tapos si Ilyas ang umakyat, hindi mo asawa, ang bading nga si Joey nga Taiwanese nga Chin Sanso. Hindi marunong magsalita. Alagang-alaga mo talaga si Ilyas noon. Sa 3 buwan, nilalasing mo sa gabi-gabi. Pagkatapos ang concert, ginalagaan mo sa, ginapabukalan mo sa sangkangkong. Para si Ilyas makakwan sa maantok na nagsaka magtulog habang tinitingnan sang gagong nga tiyo mo nga si George. Kung paano mo tinitake advantage ang 26 years old. Kasi lalaway ka sa kanyang matrunak ang bigaong ka, hindi ka 29 years old the way you talk. This is not the way a 29-year-old would talk. This is a matrona talking. Alagang-alaga mo talaga si Ilyas. Sa 3 buwan, nag-uribo sa Diyos Plus kasi kanyang tarugo sa maringkong ganggang sandag ang tarugo ni Ilyas ay gusto ko maangkin bilatsing ilay. Chupain ang tarugo ni Ilyas. Palalolo, gusto ko magpakantot kay Ilyas. Sana mahalin ako ni Ilyas. Tinatawag ko ang aking chirurot sa kabukiran ng subanin. Sa 3 buwan, wala kang ibang ginawa. Doon ka nagpuko sa tarugo ni Ilyas, laway na laway ka. Sabi ni Mami ay dapat na halos mamatay ka, maangkin mo si Ilyas. Pero nang ibabaw ang pagmamahal niya, grabe ka talaga mag-alaga kasi siya ang source mo. Source ng pagkati ng putay mo. Source ng pagganon-ganon sang tinggil mo. Source ng paglaway mong bilatsing iloy ka araw-araw, gusto mo ang tarugo ni Ilyas sa loob ng iyong bunganga. Yun ang ginawa mo, tapos ito man ang utruman nga gago ni nga pugita, nga lukos nga maraming libag nga si George siya. Siya ang numero 1 nga konsentidor sa mga ginagawa mo. Nilalasing mo si Ilyas, siyempre si Ilyas wala na sa katinuan niya, gaganon. Ganon ang itsura nila sa nakita ko nga video, gaamo ni si Ilyas, walang kamalay-malay, gaganito. Hinuhubaran mo sa ngalpot ka. Kunyari, lasing din sa, tapos ginakawan mo, gina-esprikitik mo ang tarugo, sana tumayo ang tarugo. Gusto kong tsubain ang tarugo. Ganon ang ginagawa mong bilatsing iloy ka sa Marco Polo, nakita ka ni Mami ay dapat na, pinapasok mo ang ang kwarto ni Ilyas. Sinungaling, hindi naman sa ganyan. Siyempre, halagaan ko talaga siya. Kasi siya ang source ng income. At siya rin ang source kung paano nagalaway ang aking putay. Kailangan talaga-alagaan ko, babakuyin ko siya para tumayo ang kanyang tarugo. Para naman, matsupa ko siya, malunok ang lahat na tamod. Ganon ang ginagawa mo kay Ilyas. Maalaga ka talaga. Kasi pati ang karipunat ni Ilyas ang yudiputa ka, dinilapan mo. Ganon ka nga klase ka manager, hindi ka lang yung manager. Di ka manager, hindi ka lang yung manager nga basta-basta Beverly. One-stop shop si Beverly. Gusto sang talent chupa, pag tumayo ang tarugo, chuchupa si Beverly. No problem. Pag kumakati ang kanyang putay, sasabihin niya sa talent niya, kantutin mo ako. Magpapakantot si Beverly. Kasi puta naman siya, galing naman siya sa putik. Hindi problema ang kantutan festival. Kahit pa buong Ilyas ba na magkantot sa kaya, no problem, maalaga si Beverly. Lahat ng mga tribo, lahat ng mga banda, pag sinabi, Ma'am Beverly, Makati ang titi ko. Pakantot naman po, sure. Hindi si Beverly kasi maalaga siya.
Yun ang kagandahan naman kay Beverly. Kasi pag kumati ang mga titi sa mga talent, pag sinabi, ma'am, chupa, okay. Ali-ali ka na, chuchupain ko isa-isa. Ganun ka kamaalaga, Beverly. Doon naman, believe naman ako sa iyo kasi ang putay mo taksi. Everybody welcome. Correct? Maalaga talaga siya. Diyan naman ako believe sa kanya kasi ang lahat nga tarugo gusto niya ang kinin. Kita niyo lahat gani nga mga girlfriend dito, ginpagsabihan niya pa. Insecure ang bigaon kasi walang rumromansa sa kanya kasi pukpuk ka. Maalaga sa pagsabi sa mga tao, Ma'am Beverly, hindi kami kakanta kung walang taro, kung walang kantot. O sige, kantutin niyo ako. Gaganon ka. Ganon ka talaga. Easy access sa putay mo. Everybody welcome. Taxi, light of glory. Ay, Diyos ko. Kantutan, festival kaya, day. Doon ka sa, kailangan mo talaga magdala ka ng marriage certificate, i-authorize kita. Yun yung, nandun na yung galit ko. Andun na yung, ganun pa rin yung, at noon, sinagot ko doon last time sa Facebook. At, Dumapatay ka ganyan sang selo sa fresh nga si Abigail. yun yung question. Sandali lang. So ngayon, nalaman ko na kailangan pa pala ipa-approve yung schedule doon sa kanya. Doon ko sinasabi. Butigun. Kasi last time, galing ako sa China Walang Facebook doon. So kailangan mo pa mag-connect ng VPN. Tapos pag-uwi mo, ganong problema yung darating sa'yo. So, lahat noon, sinagot ko doon last time sa Facebook. Nandun na yung buo na yung kasi 3 months, ganun pa rin yung kailangan mo pa rin magpa-approve doon. Mapa-approve. Lahat kahit asawa ka, ka-live-in ka, kung hindi ka naman part sa management, wala kang karapatan doon. Yung nasabi ko noon, lalo na kung ka-live-in ka, ang sinasabi ko naman is, binigyan ko siya ng pagkataon na sabi ko, mas magdala ka ng marriage certificate, i-authorize kita. Certificate, marriage certificate. And di ka nga kabalo magsabi sa marriage certificate. Ang pronouncement ko ka marriage certificate. Galit ka kay Abigail kasi kahit anong pagtsupa mo sa tarugo ni Elias, ginagawa mo ang tarugo ni Elias ang bilat sa iloy ka turutot. Lahat ng mga uribus, ubispo sa mga tarugo, tsupa, tarugo. Kahit ka ganun ka, hindi ka manalo. Paano mo sasabihin nga ginapa-approve ang schedule sa kanya? Putang ina, birthday niya kag Mother's Day, hindi nakauwi si Elias. You made sure that Elias will go home at midnight so they're going to have a squabble. Gusto mo mag-away silang dalawa. Kinpapunta mo si Elias, may asawa ka palang taong bilat sing iloy kasi Elias ang nagtakot sa garlan mo. Kung hindi makati ang pikpik mo, laway na laway ka sa anak ko, Beverly. Lahat ng schedule, walang magawa si Abigail. Dito nagsimula ang lahat. Kung bakit kita nilalampaso dito dahil sa kasinungalingan mo. Sino ka para mag-request ka sa birth certificate? Birth certificate? Sa marriage certificate? Bakit? Sino kasi Pope John Paul ka sa Vatican? Kailangan ang respeto sa birth certificate. Butigon, never. Never did Abigail oppose for any fucking squad. That is the bread and butter. Elias, as an artist, is their bread and butter. Why would she oppose? She got angry because 12:00 sang madaling araw ang rason mo sang bigaon ka. Sila ay nag-practice aga-rehearsal. Anong nga klase rehearsal hanggang 12:00 sang gabi? Anong nire-rehearse mo kung paano dilaan ang tarugo ni Elias up and down? Kahit ako, girlfriend, mga magbirada man kuya, mawala man ko. Binatsing iloy. Kanina ka ba 10:00 ang umaga, 12:00 na sang ugto, Mother's Day ngayon. 12:00 na ng gabi. Mother's Day ngayon, birthday ko pa, rehearsal. Wala ka kapao si Elias, yung diputa, 17 hours rehearsal. Sang, uhay! Uhay! Wala ka kapao si Elias? Binatsing iloy. Ano nga rehearsal ka kay gusto mo maamo-amo ka na ka Elias? Oh, sabak dito, sabak. Yun ang nire-rehearse mo nga alpot ka. Gaga kang diputa kang silos, wala ka sa lugar ang alpot ka. Lahat na lang ginakontrol mo, lasingin mo si Elias, hindi mo pinapauwi.
Ang gusto mo doon na tumira kay for security. Dito sa area si tira sa akin sa Mindanao. Para sa security, gusto mo masecure ang kanyang tarugo. Kasi gabi-gabi ka orasyon ka, ganito ka kalpo. Ilang post ko na nanigas ang telepono ko kasi hindi ko talaga kaya ang kanyang kasinungalingan. Hindi ko talaga kaya, guys. Promise. Bilatsing Iloy, daw ang puso ko galaglag sa lupa. Diyos ko, Lord Jesus. Tama na nga, padalas ang picture ko. Ayaw ko na ng picture ko. Thank you, Choco. You did not make sense at all. You're fucking stupid. I don't want to go through it anymore because my high BP is going up and up. Ayaw ko na makinig sa kanya because it's stupid. Thank you, Marcons. I love you. Thank you, Nikki. Dagdagan niyo to ng konti, guys. Nagsakit na akong korason. Ay, di puta. Sadali lang, guys, ha? Ay, sino ni? Ay. 1 second lang, guys. Shout out na dyan kay R. Jones. Na-inlove kaya kay Elias, Alput. Na-inlove kaya siyang diputa ka. Bilat sang amay mo. Sadali lang, guys. Dugang-dugang, matake a break ko blanay, guys, kaya na-hyperventilate ko. I forgot the name. Okay, let's take a break. Sa padok, okay. After this break, i-take up natin ang sinasabi niya tungkol sa padok. I need to charge my phone kasi I only have one charger. Hi, thank you so much, Mara Burr. Hi! Huunak, dagdagan mo naman ang pag-Starbucks ko, pero dalawa kami ni Daddy Bugs, ha? Kailangan dalawa kami ni Daddy Bugs. Oo, sige, bigang, na-high blood ako. Pina-high blood ako ng tudo-tudo sa bilatsing Iloy talaga. Ang padok, titingnan natin. One moment. Kaplog. One second. Kupal. Move on ka na, Berto. Patay huya. Dagdagan nyo naman ang Gcash ko. Bilatsing Iloy naman niya ya. Do hindi naman niya makatarungan naman niya, guys. Sandali lang, kukuha muna ako charger. Soy? Renzo? Gai ko na yung charger, di ba? Because my charger is not working. Okay. You go down if you want, guys. Cole, enough. Why are you trying to... Thank you so much, Mara Bear. Sorrowful heart. Pagkikasya nyo muna ako, guys, kasi napapagod na ako. Sa last part ng padok. Okay, hold on. Ang bait na putang ina sang ano. Sang padok sa kanya. Ipapanaugan islaw. Papanaugan sa gusto na ni Coco magkuhan sa mga kids ya. Kabait na sang padok, putang ina.
nag-risk ko. They risked 900,000 despite the chaos, you know? Despite the chaos, nag-risk ng almost 1 million ang padok, tapos sisiraan sa bigaon. Galit na galit sa padok, kaya ang padok daw, nauuna pa ni mag-post ng video. Dapat pasalamatan mo sila. Kung totoo ka nga manager, nga mahal mo ang banda, you should be thankful that someone is actually doing the part that you're supposed to do. Kaso nga lang, bigaon ka, you're fucking senseless. Daw nakikinig ko putang ina sa isang bata, bala? Nakikinig ka sa pinaka-estupida nga tao. Yeah, guys, tomorrow night na ang tribute to my very good friend, Mama Aida Patana in Cebu. Please be there. Sa lahat dyan ng mga anak ko taga Cebu, guys, 300 lang ang general admission. Please go there para mag-support kayo sa Cebuana Twins saka sa Elias. Mamura lang naman ang general admission. 300. Kate is going to be there. Claudine cannot. She's very busy with some filming and endorsements. Kausap ko kanina si Claudine. Nakita niyo naman ang post ko. Hindi siya makapunta tomorrow. She's not allowed to travel yet because she is still grieving. But Kate, our other sister, will be there tomorrow. So you will also see Kate there. Nag-usap kaming tatlo. Si Claudine hindi makapunta tomorrow. According sa aking nalalaman, according sa aking sources, nasa kontrata ng lahat ng mga producers, hindi lang ang padok, sa lahat, any misunderstanding shall be handled professionally and discreetly. I am reading it right now without involving press or social media. So dito pa lang, nagbe-breach ka na sa contract mo, ipaputol ko ang liig ko, putang ina. Kung hindi ka ihabla ng padok, ang alpot ka. Ipaputol kung tinggil ko pati ang tarugo ni Daddy Books nga 11.7 inches. Isa ka ruler nga tarugo sa asawa ko, ipaputol kung masarap nga pink Cadillac. Bilatsing Iloy, klaro ang nakastate sa lahat nga mga producers, any misunderstanding, dispute resolution, to sang ibig sabihin yan. Nga kung may mga hindi pagkakaintindihan, hindi mga ganito, discreetly, respectfully, and professionally. You do not involve the media, social media, or press. Ipaputol ko ang tarugo ni Daddy Bogs, 11.7 inches, halos isa ka ruler, pink Cadillac, Bilatsing Iloy, masarap, yung diputado ko ton, hindi nga tarugo. Pag sinutsupa ko, hindi ko makahinga, gumaganon ako, hindi na ako makaginawa. Kung sinutsupa ko, ipaputol ko. Kung hindi kaya hablas ang padok, dahil kung ako ang padok, ang magiging desisyon ko, the smart way to do it is to fucking sue you. For being bastos, for morally damaging us, for damaging our reputation, for doing smear campaigns, and if I have all the fucking money, Bilatsing Iloy, isusu kita. Shout out sa padok, ipaputol ko ganing tarugo ni Daddy Books nga pink Cadillac, nga maganda nga shape sang tarugo, tapos do kunti nagaganon pa sa sobra kalaki, nga ang ulo-ulo man sanas ang katawan sardinas, ducks nga tarugo sang asawa ko, ipaputol ko. Kung hindi sa'yo magsu ang padok, Bilatsing Iloy, padok paki naman be. Illegal, ano nyo sabi? Ako sara nyo sa kay sayang naman ang tarugo ni Daddy Books. Ragay. Ay, Diyos ko dahil. Confirm nagaitutay si Beverly kag si Joey, kasi ang girlfriend ni Joey nag-message yan sa akin nga nagakantutan sila. Kabudlay lang kasi kahirap i-pronounce ang pangalan sa girlfriend ni Joey. Esprego sa Juanja, parang ganon. Parang Japanese. Guys, dadagan nyo muna ang Gcash ko kasi okay lang. Ano lang ko makikumber lang ko. Traidur kang alpot ka.
Bilaching Iloy, sandali lang bala. Let me take a break a little bit. Okay, magantay mo na ako lang baka pa-Gcash nyo. Kasi ako'y napapagod na. Gusto ko na talaga magbilis ng milk tea. Nakakapagod po tangina mag-vlog, guys. Tapos kung wala sa Gcash, wawalan ako ng gana. So siguro I'm going to take a break for 30 minutes. Okay? At pagkwentuhan natin ang kanyang pinagsasabi sa padok. Okay? Ubusin ko lang kinakain ko. So, I will be back after 30 minutes. I will try to get more information sa girlfriend ni Joey. I-message ko siya kung ano ba talaga ang pagkantutan nitong dalawang ito. Okay, guys. Vanessa Venus. Ayan na naman. Kapag may nagapasok ng mga Gcash daw, ayaw ko na naman kaagad mag-stop. Sana may mag-send sa akin ng mga isa. Alam na 5K, mga ganon. Okay, so let's take a break for 30 minutes and I will be back. Pag-usapan natin, kailangan ko ang inyong opinion at kailangan ko, tulungan nyo akong kumbisihin si Padok na ako sa ron ang alpot ni because she's trying to tarnish the reputation. So let us all gather around the table, ladies and gentlemen, after your Eloy takes a break. At magkaroon tayo dito sa, what do you call this, brainstorming, kung ano ang dapat gawin ng Padok for Alpot Beverly. Okay? Okay. Makain mo na ako, Mami Ming Chua, okay? I'll see you again in a bit. God willing, stay beautiful and do not chupara terugo that doesn't belong to you.